Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita, 600 milyong pisong sweetheart deal ng PMB at ng BW may bendisyon ng Pangulo. Smugglers nagpupunta rin ng Malacanang ayon kay Secretary Espiritu. Mga tao na nakikita ko naman po sa mga social activities at kuminsan po sa Malacanang na nasa mga listahan ng mga involved po sa smuggling. Pagbubunyag ng mga kaibigang smugglers ng Pangulo pinigilan. Sinabi mo na may mga tao kang nakikita sa Malacanang na nasa listahan ng mga smuggler. Sino po ito? This is a witness, in my view, under very heavy emotional distress. I would ask or request my nephew answer the question. With indulgence to my father-in-law, We should not make it a family affair. This affects the credibility of the witness. He has been a very strong witness. We presented him here. We want him to live long. Pagbabalik ni Laarne Enriquez sa Pilipinas, tiniyak ng Malacanang. As private individual, she has also her own rights. Trust rating ng Pangulo, bagsak sa bagong survey ng Pulse Asia. At kamusta na si Marwin Turlao, alias Emmanuel? Sino nga yung kasama mo? Naglalaan mo. Mula sa ABS-CBN News Center, narito si Kabayang Non de Castro. Magandang gabi bayan! Binunyag ni dating Finance Secretary Ed Espiritu na may bendisyon ni Pangulong Estrada ang 600 milyong pisong tinatawag na sweetheart deal sa pagitan ng PNB at BW Resources ni Dantitan. Ayon kay Espiritu, ito ang pinakamalaking scam sa ilalim ng Administrasyong Estrada. Oh. Samantala, nakatutok pa rin sa Senado si Rowena Orejana. Weng? Kabayan, hindi lang si Dante Tan, kundi pati na rin si Lucio Tan ay sumabit sa testimonya ni dating Finance Secretary Edgardo Espiritu. Subalit bago pa man makapagbigay si Espiritu ng kanyang testimonya, ukol kay Tan at sa PNB, pinutulan na ni Center Judge Juan Ponce Enrile ang umano'y mga hearsay evidence. Lumabas sa testimonya ni Espiritu na pinautang ng PNB ang BW Resources ng 600 milyong piso sa kabila ng kawalan nito ng collateral. Ang collateral na ihinarap lamang ay ang lupa sa Tagaytay na umano'y nagkakahalagang 400 milyon, subalit walang halaga para sa bangko dahil walang right of way. Sinabi niya na ayon sa presidente ng PNB noong panahon na yon, hindi lamang na may alam ang Pangulo ukol sa pautang, inutos pa raw ito ni Pangulong Estrada. Tumutol ang depensa dahil hearsay daw ito. Kinatigan naman sila ni Enrile. did the President approve it according to the instruction which is marked as an exhibit in this hearing? Because then that ought to be the starting point of the proof that the President approved this loan first. Tinanong niya ang presidente ng PNB, sinabi na ito'y sinabi ng Presidente Estrada. The fact na ikwinento, yun, isang testigos, sinabi sa kanya. But whether or not, talagang sinabi ni Presidente Estrada, walang kwenta pa po yun. Hindi pa yun ang pinag-uusapan. Kaya lang ang dalawa kong kaibigan, medyo ahead, mas mabilis ang isip nila. Pero sa ngayon po, tama ang ruling ni Chief Justice. Between him and the president of PNB, mayroon pong personal knowledge, no? Si Mr. Espiritu. Ngayon, totoo ba yun? Yun po ang hindi natin matatanggap. Yung pong hearsay, sapagkat wala naman po si Pangulo at wala naman yung dito, yung Pangulo ng PNB. Kaya dapat po ako pinaniniwala sa ruling ng ating chair na hindi lang po ito yung part of narration, kundi independent relevant fact po ito. I am constrained to quote from the decision of the U.S. Supreme Court in 1993 in the case of Baguio versus Court of Appeals. Hearsay evidence, whether objected to or not, has no probative value unless the proponent can show that the evidence falls within the exceptions to the hearsay rule. I will just read a portion of the decision of the Philippine Supreme Court in the case of People versus Cusi et al.
found in volume 14, Iskra, page 944. And it reads, the testimony of a witness regarding a statement made by another person, if intended to establish the truth of the facts asserted in the statement, is hearsay. But if the purpose is merely to establish the fact that the statement was made or the tenor of such a statement, it is admissible. Sa huli, nagdesisyon si Davide ng ganito. The ruling of the chair was that it should be made of record, not necessarily to prove the truth of what the president had said, but merely as part of the narration of the witness to prove the tenor of what had been said. Then, again, in matters of giving probative value, that is entirely different. Whether the court will consider this finally as hearsay. Mr. Chief Justice, I submit to the chair. Ayon kay Espiritu, nung panahon na yon, naniniwala siya na walang kakayahan ng BW Resources na magbayad ng utang kaya't hindi ito dapat pinautang. Subalit tinutulan ng depensa ang sagot na ito dahil opinion lamang daw ito. Hindi nag-cross-examine ng defense. Subalit sa pagtatanong ng mga senator judges, isang skandalo na naman ang naungkat. Ani Espiritu, ang pinakamalaking scam ay ang PNB privatization. Gusto ni Lucio Tan na magka-merger na lamang ang Allied Bank at ang PNB. Tinutulan ito ni Espiritu dahil dapat daw itong magdaan sa public auction. Mukhang nakarating yan sa Pangulo at nung pinatawag po ako, sabi ko, gusto merger. Ed, kung ano ang gusto ni Lucio, di si sundan mo. At dyan nga raw, isa raw yan sa mga dahilan kung bakit nagbitiw si Espiritu. Kabayan, nilinaw rin ni Espiritu na bawal sa Pangulo at sino man sa administrasyon ang mag-invest o bumili sa stock market. Ito raw ang nakasaad sa konstitusyon. Samantala, isinasabit naman sa isang kontrobersiya si dating Supreme Court Justice Andres Narvasa, abogado ng Pangulo. Ayon kay prosecution spokesman Edmund Reyes, ayon na rin daw sa meetings sa minutes of the meeting ng PNB, si Narvasa raw ang chairman ng PNB board nang ipabigay o aprobahan ang 600 million peso loan. Subalit ayon naman kay dating Solicitor General Estelito Mendoza, hindi naman daw ito mahalaga sa trial at hindi daw dapat bigyan ng masamang kahulugan ang naturang loan dahil hindi pa naman sigurado na ito ay isang sweetheart deal. At yan ang pinakahuling ulat buhat dito sa Senado. Para sa TV Patrol, Rowena Orejana, ABS-CBN News. Maraming salamat, Weng. Samantala, isang mabigat na dahilan kaya daw napilitang magbitiw sa gabinete si dating Finance Secretary Edgardo Espiritu. Isa dito ang pagkukonsinti umano ng Pangulo sa iligal na gawain ng kanyang mga kaibigang smugglers. At sa pagpapatuloy din ng kanyang testimonya, binunyag ni Espiritu na hanggang kahapon ay nagtangka pa rin ng Pangulo na pigilan siya sa pagtestigo. Balikan natin ang Senado sa pamagitan naman ni Mon Ilagan. Mon! Kabayan, iba't ibang tao nga ang ginamit umano ng Pangulong Estrada para hikayatin si Secretary Espiritu na huwag nang tumestigo laban sa Pangulo. Isa na rito ang bagong luklok na Executive Secretary na si Edgardo Angara. Kahapon lamang bago siya humarap sa paglilitis ay tumawag kay Espiritu si Executive Secretary Angara at pinagbilin umano ng Pangulo na aayusin na ang kaso ng kanyang anak sa Department of Justice. Halos maiyak-iyak at nanginginig. Pero ayon kay Espiritu, lalong tumibay ang kanyang desisyong tumistigo. Sabi ko kay Mr. Angara, kay Executive Secretary Angara, hindi naman ako humihingi ng tulong dyan sa kaso na yan. Matagal na yan, magsasampung buwan na, I have never asked anybody for assistance sapagkat po, ang anak ko mismo ang nagsabi sa akin, Dad, I don't like to get any help with regards to this case. Pinuntahan din naman si Espiritu sa kanyang bahay ni Carmelo Santiago, matalik na kaibigan ng Pangulo, dating opisyal ng National Power Corporation. Sinubukan din siyang kumbinsihin ni dating Congressman Mike Romero at isang Mike Makasait. At iisa ang mensahe para sa kanya. Pag pinagsama-sama ko lahat, pati yung sinabi ni Mr. Maceda, para pong pinepresyon na ako at ang tingin naman po ng aking mahal na asawa, tinetreten po ako. Maging ang anak ni Espiritu ay hindi sang-ayon na umatras sa pagtitestigo ng kanyang ama, kapalit ng pag-areglo ng kanyang kaso.
Ibinulgar din ni Espiritu na may mga okasyon sa Malacanang na nakikita niya ang nasa listahan ng EIIB na smuggler ng asukal, fertilizer at gayon din ng bigas. Who is this? If you know. What's the answer, the witness? Mahirap din sagutin. Mahirap din pong sagutin. Inamin ni Espiritu, mas nakakatakot ang mga smugglers kaysa sa Pangulo, pero mapilit ang kanyang tiyuhing si Senador Ramon Revilla. I still insist that the witnesses answer the question of Senator Judge Trilon. Samantalang kabayan, ito palang listahan ng mga sinasabing smugglers ay naging laman ng isang press release ng Malacanang noong August 19, 1999 at natatandaan pa ito ni dating presidential spokesman Jerry Barican. It may not have been spelled that way. So again, I would be very Chavez was supposedly in that I list. don't believe Mr. De Chavez was on that list. I don't know if another name, what other names are on that list. But I cannot recall Mr. De Chavez being on that list. A certain Johnny C. His name might have been on that list, but I can't recall. Samantala nang galing ang listahan mula kay Customs Commissioner Nelson Tan na ngayon wala na rin sa gobyerno. Sa bahagi naman ng depensa, sila ay hindi na nagsagawa ng cross-examination dito kay Espiritu at hindi na rin pinalutang kung sino ang mga taong, kung sino-sino nga at kung anong dahilan ng mga taong ginamit umano ng Pangulo sa pagtawag kay Espiritu na huwag nang tumestigo sa araw na ito. At yan pa rin ang pinakahuling kaganapan para sa ika-21 araw ng impeachment trial mula pa rin dito sa Senado para sa TV Patrol to si Mon Ilagan, ABS-CBN News. Kabayan? Mon, bakit hindi nag-cross-examine ang depensa? Sapagkat unang-una na nga, yung kanila sinasabi na parang hindi immaterial ito. Wala namang saysay at may mga hearsay na sinasabi. Okay. Kaya't hindi na nila itinuloy pa mag-cross-examine kabayan. Maraming salamat, Mon. Samantala, maigpit na pinawalaanan ng Executive Secretary Ed Angara na tinangka niyang pigilan si dating Secretary Espiritu sa patuloy na pagtistigo sa impeachment court. Sa isang pahayag, iginiit ni Angara na kaya lang niya tinawagan si Espiritu ay para kamustahin ito matapos nga na ma-appoint siya bilang kapalit ni Ronaldo Zamora. Ayon kay Angara, hindi nila napag-usapan ang pagtistigong ito ni Espiritu bagamat nabanggitan niya nito ang kaso ng kanyang anak. Samantala, sinubukan naman namin kunan ng reaction day si Ambassador Ernie Maceda pero busy umano siya sa isang biglaang meeting sa Malacanang. At matapos idawit ang Pangulo sa iba't ibang anomalya, kwinestyon ngayon ng Malacanang ang kredibilidad ni dating Finance Secretary Ed Espiritu. Isa sa mga bumelta kay Espiritu ay ang ibinelta sa kanya ay ang bilyong pisong kinakaharap ng Westmont Bank na kanyang pag-aari noon at ang Wen Corp, mga kumpanyang binuo din ng kanyang anak. Ma-report si Nadia Trinidad. Matapos ituro ni Espiritu si Pangulong Estrada, pilit ngayong inuungkat ng mga kaibigan ng Pangulo ang umano'y mga anomalya ng Westmont Bank at ang investment house subsidiary nitong Wincorp, mga kumpanyang binuo ng anak ni Espiritu na si John Anthony. What we are seeing now is a parade of witnesses who have an axe to grind against the president. If your son is being charged in a corporation on economic sabotage, what will you do? Nobyembre 15 noong isang taon nang kasuhan ng Securities and Exchange Commission ang mga kumpanya ng nakababatang Espiritu ng pangingikil ng pondo mula sa mga kliyente ng Wincorp. Pinaniwala umano ng mga opisyal ng Wincorp ang mga kliyente nito na maglagay ng kanilang pera sa isang special investment account. Umabot ng halos 512 million pesos ang nakalap na pondo. Walang garantiya at walang collateral. Wala sanang masama dito dahil may kasunduan umano ang Wincorp na uutang ito sa Westmont Bank para sagutin ang kanyang mga obligasyon. Pero nang bilhin ng United Overseas Bank ang Westmont, pinutol ang kasunduang ito. Ngayon, naiipit ang dating Finance Secretary sa umano'y sala ng kanyang anak. A very high respect of our former Finance Secretary. I was just shocked at what he's saying in the impeachment trial yesterday because they're all stories which has no basis, which is illogical. It doesn't make sense. Para sa TV Patrol, Nadia Trinidad, ABS-CBN News. Ang inyong narinig na nagsalita ay si Ginoong Dante Tan. Magbabalik kami makalipas ang patalastas.
Pawala ng pawala umano ang tiwala ng mga mamamayan kay Pangulong Estrada. Ito ang lumilitaw sa pinakahuling survey ng Pulse Asia kung saan nakitang habang naungkat sa pag-uusig sa kanya ang umanay mga kasalanan niya, patuloy ding gumugo ang pagtingin sa kanya ng mga mamamayan. Lumitaw din sa survey na hindi rin ganong kabilib ang mga mamamayan maging kay Vice President Gloria Macapagal Arroyo. Ma-report si Gigi Grande. Bumagsak ang approval rating ni Pangulong Estrada sa pinakahuling survey ng Pulse Asia sa Metro Manila. Nasa 35% na lang ito mula sa dating 50% sa pagsisimula ng impeachment trial noong December 7. Ayon kay Professor Felipe Miranda, maaaring noong una ay gusto pa sanang suportahan at paniwalaan ng masa ang Pangulo. Hanggat maaari, bigyan mo ng benefit of the doubt. Ngayon, as the evidence somehow piles up naman, maraming, siyempre, hindi na nila maibigay yung benefit na yon. Bumagsak din ang trust rating ng Pangulo sa 28% mula sa 38%. Dumami ang bilang ng mga humihingi ng kanyang pagbibitiw. Ayon kay Miranda, tila nakasama para sa Pangulo ang live coverage ng impeachment trial sa radyo at telebisyon. Kapag ang proseso ng impeachment trial ay nandiyan at napapanood, nakikita, nadidinig ng mga tao, marami sa kanilang nagkakaroon ng mga negatibong pakiramdam. Sa kabila nito, naniniwala pa rin ang Malacanang na makakabawi pa rin ng Pangulo. Wala ring magandang balita ang Pulse Asia para kay Vice Presidente Arroyo. Kapuna-punaan niya ang mabilis na pag-akyat ng distrust rating o kawalan ng tiwala kay Arroyo. The public would say, masyado namang nagmamadali, masyado namang atat na atat. Isinisisi naman ni Arroyo sa anyay black propaganda ng gobyerno laban sa kanya ang pagbagsak ng kanyang rating. Para sa TV Patrol, Gigi Grande, ABS-CBN News. Nagbabantang magbalik EDSA si Manila Archbishop Jaime Cardinal Sin kapag naabsuelto ng korte si Pangulong Estrada. May report si Carmelita Valdez. Matatanggap lamang ng simbahang Katoliko ang acquittal kay Pangulong Estrada kung ito ay nababatay sa katotohanan. Ayon sa Archdiocese of Manila, bukod sa civil disobedience, muling pangungunahan ni Cardinal Sin ang pagbabalik sa EDSA ala 1986 Revolution. Like what happened during the Marcos, yung nangyari sa Marcos times, no? Na we called on our people that we have every right not to follow because their existence is unconstitutional overall. Naghahanda naman ang pamahalaan dito. Law enforcers and authorities have maintained the approach of maximum tolerance to protect the enjoyment and rights of the people and to prevent any kind of bloodshed. Iginigiit pa rin ni Cardinal Sin na ang pagbibitiw sa tungkulin ang pinakadakilang gagawin ng Pangulo. May balitang isang moro-moro na lang ang nagaganap na trial dahil 11 sa mga senador ang tiyak na mag-a-acquit sa Pangulo. Sa gitna nito, nangangamba ang simbahan na kinukondisyon na ang isipan ng publiko kung kaya't isang pastoral letter ang ipalalabas sa linggo. We are appealing, no, very, very strongly for the senator judges to reconsider their decision and adhere to the truth. Hinihimok rin nila ang mga paaralan na ipaliwanag sa mga kabataan ang tunay na nangyayari sa bansa. But it is their right also to be informed, di ba? And consequently to form their consciences. Para sa TV Patrol, Carmelita Valdez, ABS-CBN News. Sa ibang balita naman, 3 linggo matapos ang pambobomba o sunod-sunod na bomba sumabog sa Metro Manila, ginigit ni National Security Advisor Alexander Aguirre sa diplomatic corps na ang rebeldeng MILF talaga ang tunay na nasa likod ng pambobombang ito. Ma-report si Maricar Bautista. Tiniyak ni Secretary Aguirre sa mga foreign ambassadors na matatag pa rin ang bansa sa gitna ng political crisis at pambobomba ng mga terorista. National security situation is generally stable. The armed threats to national security are very manageable. Kinumpirma rin ni Aguirre ang resulta ng investigasyon ng PNP na MILF ang may kagagawa ng pambobomba. Ito ay sa gitna ng mga naging pahayag kahapon ni Ramos at De Villa. I really cannot come to a conclusion right now because there is no basic comprehensive police intelligence or investigative report coming from the authorities. I am not prepared at this point in time to accept that it is the MILF.
We have confiscated the vehicle used in this bombing incident, together with bomb-making paraphernalia and its parts, when the house of a member of the MILF Special Operations Group was raided in Davao City. Matapos kumpirmahin ng militar ang isinasagawang pag-atake sa MILF sa Lanao del Sur, sinabi naman ni Aguirre na hindi ito totoo. This talk also does not preclude security measures to protect our delegates. Therefore, you have the military deployment there. Sa kabila ng nagaganap na paglilitis kay Pangulong Estrada at ang pambobomba sa Metro Manila kamakailan, sinabi ng ilang mga foreign ambassadors na patuloy pa rin nilang susuportahan ang ating bansa. Is unprecedented in Asia, and we think this is a proof that in the Philippines the democracy is in the very good path. So the overall impression we have is that this is a country that has a constitution that works and that the key players in it are abiding by the constitution. Para sa TV Patrol, Maricar Bautista, ABS-CBN News. At makalipas ang patalastas, babalikan muli natin ang Senado.